Okay, welcome to my FB page and YouTube channel. Ini inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik sa ating munting programa, The Gospel of the Kingdom. At this point, atong ipadayon na atong biyaan nga subject o ang ato ang subject karon mga kaigsunan na nindot kay ni. Apan sa dili pa padayon sa unahan na shout out sa Luzon, Visayas and Mindanao sa atong mga kaigsunan diha sa diha sa Covenanted Pastors and Covenanted Churches. Maayong adlaw diha kaninyong tanan og advance Happy New Year. Nini nga puntuha atong i-advance advance to recognize ta tungod kay sa panahon nga bagong tuig wala na tayo panahon sa pag-record tungod sa kasaba sa palibot. Muna nga atong ilog nga i-grab ni nga opportunity galag soon. So nga to ang subject karon sa akong ikainuna, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So inyo nakita din nga ang thumbnail adunay kabayo nga na ay kasampung ang ihang walag tuo nga mata, Nay ganahan ko ani nga example nga ingon ini tungod kay atong makuha og lesson nga ang kabayo kung dili sampungan ihang walag tuo, ma-disturb siya, og dili mabano ang ihang travel. Og atong nahinumduman nga naapay nagpabilin nga mga namasayro nga tartanilya diya sa Cagayan. So moipon sa mga four wheels og mabano gyapon tungod kay adunay mga teknik ang mga driver sa moong kabayo. So ato makuha din kung atong i-apply pud sa to ang kaugalingon, kining kahimtang sa kabayo, mahimong matulin ang ato ang pagpangalagad, ato ang target, ato ang focused, mahimo kining may straight, tungod kay dili ta madisturbo, walay makadali, diha sa walag tuo nga mga hukos-pokos ni Satanas, dili ka maapektuhan tungod kay nakatutok ka, ang imuhang focusing nga mao si Ginoong Hesukristo. So mo na ato ang lesson learned din sa mong kabayo nga atong nakita nga nakasampung ang iyahang walag tuo nga sa mata. So kung mo ni ato ang batasanon nga dili ta magpaapekto, si Kristo lagi atong lantawon, nakapokus ta sa iyang pagkamaayo tungod kay naa dito naghulat ang daghan kayang maayohon na diha kang Kristo Jesus. So mopadayon ta sa unahan mga kaigsunan, og ang atong basahon ang golden text matud pa dinhi sa Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, and hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. So mao ni atong dugukan karon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Dugang pa dinhi sa Philippians chapter 3 verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Ang Dios manalangin sa to ang pagbasa o ginaot nga ready na inyong gadget, inyong cellphone, laptop, naga full charge na aron sa pagsubaybay o padayon sa to ang pagtuki o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now dinhi atong makita mga kaigsunan nga giantos ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, og iya usab giantos ang kaulawan, gisagpa siya, gibiyay siya, o gikasama siya sa masalanon, o iyang gidala tanan, matud pa sa Isaiah 53 nga murag sinilutan siya, og siya ang bayad sa maong gidiman sa sala. Muna mga kaiguan, pinaagi siyang labod kita na ngayo. Muna nga siya lang yun ang ngayon natong lantawon
Di ta maglantaw sa walag tuo nga mga criticism ug whatever nga mga pagdaot nga ni kanato, dili sama ta sa kabayo nga nakapokus o dili maapektuhan sa walag tuo nga hamon o challenge. O ang uban gani mulingi pa dito sa likod. Muna nga atong nakita dinhi nga two faces of Janus tungod kay mao ni ang pagano Dios na sa Roma, no? Naga na sila kwarta nga duhay mata, duhay naong ang ilahang coins, no? Nga naglantaw sa likod o ang isa naglantaw sa pasulong. Mao na nga so sige og kining sige og kanang trace back, sige og dili makamove on, no? Muna nga atong teksto ganiya, forgetting those things. Dili na to hinumduman ang mga negatibo nga nanghitabo nining tuig year 2025 aton ana siyang kalimtan sa year 2026 kay aron nga maka-move on ta, no? Dili nato sige gisgutan ang mga negatibo nga makapaapekto sa tuang panglantaw sa atong unahunag kasing-kasing, maot og focused ka, no? Tungod kay sige subli-sublion ang mga dili maayo nga nang hitabo sa tuang kinabuhi. Mao na purpose siya nga kalimtan, dili na handumon, dili di ka magpaapekto sa meaning niya na. Dili kadtong mga positibo nga mga butang mo na angay natong ibutang sa atong unahunag kasing-kasing. So muna nga dili tay duhay naong sa manining sa mao nga picture mga kaigsunan ay dili ka maka-move on yana. Inahanglan nga pursuing those things which matud pa ni Pablo nga forgetting those things which are behind and reaching forth those things nga naa sa unahan. Muna tambag ni Apostol Pablo. Og dugang pa nga kining gitawag sambingay sa atong Ginoo, des Lucas 9:62, apan si Jesus mingon kaniya, walay tawo nga sa makakupot sa ihang kamot sa daro og sa magalingi takos sa gingharian sa Dios. So matod pa ni Kristo, aduna nay mga gitawag nga gisulti in advance sa atong Ginoo nga dili gyud takos ning tawo nga magsigig lingi-lingi, magsigig lingi sa likod, sige og padali diha sa walag tuo, no? Aduna siya pag mga pag-alanganin. So ang tawo nga magdaro kung sige lingi muhiwi ginang agi, no? So kinahanglan nga mo focus gid siya sa unahan, dili na gid siya mo lingi pas likod. Muna nga dili gid takos ang usa ka tawo nga ihapang balikan ang lati, ihang balikan ang ihang bisyo, balikan niya ang mga butang nga diin kasupak sa kabubuton sa atong manluluwas, dili gina siya daw takos sa gingharian. Tungod kay ang gingharian mga kaigsunan hastang ninduta o dili pa adunay dusik ka mga bugat nga mga butang ato nga mention dinhi sa number 1, inherit all things, no? Revelation 21:7. Those who overcome it inherit all things. You just imagine that one mga kaigsunan, heaven and earth, no? Unsa ang mga butang dinha atong mapanunod kung makadaog ta tungod kaya atong naabot ang finishing line nga diin si Kristo dito naghulat. You have a divine body. So masumpay ka, no, sa ulo. Kung ang iglesia na kapasar sa maong divine body, so si Kristo ang naguna, ang divine head, ang mga si Kristo, ang simbahan nga faithful, masumpay, mapakaslan. Muna itong makita diha mahiusa. Sa ikatulo, enter into my rest, no? Tungod kay diri sa kalibutan na wala tay kapahulayan, puros kapoy dinhi, no? Bisag matulog kapoy, bisag magkaon kapoy, tanan kapoy, magdula kapoy, nya magtrabaho, no? Kapoy. So diha kang Kristo naa dinha ang kapahulayan. Kung gibati man ka og kakapoy diha sa imuhang pagpangalagad, duo lang ang Kristo kay siya mo entertain siya, aberto pa ang ihang grasya ug kaluoy karon matud pas Mateo 11:28 nga umari kamong gikapuyan og gibugatan kay papahulayon ko kamo.
isangon ninyo ang yugo kay ako, magtuon kamo kanako, ang akong lulan, my burden is light, gaan na daw mga kaigsoon, and you can find rest into your soul. So may pasalig ni Ginoong Kristo. Pero ang pinaka rest yun nga gisaad sa itong Ginoo kanang makasulod kas king harian ug maghari ka uban ni Kristo. Mouna ang pasabot diha nga enter into my rest. Hebrews 4 verse 3. Ikaupat, partakers of a divine nature. Iyahang ihatag o iyahang ipaambit sa matag usa kanato ang kanang gitawag nga Dios nun nga kinaya. 2 Peter chapter 1 verse 4 imo nang mabasa diha. So mo na mga kaigsunan. Ikalima, to reign with Christ. 2 Timothy 2:12. Tinuod yun mga kaigsunan, and those who suffer with Him shall reign with Him. So mababae man ka og malalaki, pwede ka nga mag-reign, maghari uban ni Kristo. Muna pasalig sa ato ang Ginoo. Ikaunom nga mga dagko mga butang, pakanon ta sa bunga sa kinabuhi. Nga mubunga ni og 12 ka klase, 12 manners of fruit. Nga kada bulan mag-usab-usab ang iyang bunga. So miraculous ug amazing kaini siya nga kitawag nga kahoy. Ikapito mga kaigsuan, to eat the manna. So natilawan na ni sa mga unang mga katawan kaniadto sa mga Israelites, ipawalanan sila og manna. So kamo na lay mo jot down sa mga verses. Ikawalo, we did wife relationship. So mo ni ang pinakanindot nga relasyon, a very close relationship. Kung mapakaslan ka, maapil ka, o anang gitawag nga faithful church, nga mahit niya ang maapil siya sa maong kasal, o nay close nga relationship. Dili tinuod nga never mind ang iglesia, tungod kaya ang iglesia gitukod na ni Kristo, og mao na ang isip nga lawas niya, siya ang ulo, og klaro kay na sa Episo 5 mga kaigsunan. So diha ka maka-establisher og close nga relationship kung imo nakaplaga ng tinuod nga iglesia, og diha ka nangalagad og nakapokus ka diha kang Kristo, og daghan pang mga saad diha sa gingharian ug naa ka sa posisyon. Mo na mga kaigsunan ang tinuod nga close nga relasyon. Dili tinuod nga maski guwa kay simba-simba, basta kay sige ra kag ampo niya naka sa mali nga grupo, tungod kay ang kining general group of people diri sa balat ng mundo dunay tulo ka klase, no? Kanang gitawag firstborn church nga si Kristo mo i-founder, ang secondborn church ang tao mo i-founder sa moong grupo, ug ang ikatulo nga thirdborn church nga ang founder niya na mao si Satanas. Mo na mga kaigsunan nga dapat imog yung pangitaon, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto. Pangitaag yun ang tinuod nga gingharian o tinuod nga iglesia sa itong Ginoo aron maka-establisher ka og very close relationship. So muna tinuod diha mga kaigsunan. Ikasiyam, to have abundant life forever. So diha sa gingharian, abudansya kayo higalayg son, walay pagkupas, no? Tungod kay ang ang hari pagadad-an diha sa daghan kay nga mga kinahanglan, o wala nay paghago, no? Tungod kay ang mga ulipon kantong Save Nation maghatag og dungog himaya diha sa gingharian. So mao na ang abudansya nga kinabuhi mga kaigsunan. Ikapulo, kining imong ma-reach ang fourth heaven, no? Possible nga ang doon na pa'y fourth heaven, tungod kay naanamay nakaadto sa third heaven. So implied ni mga kaigsunan, masabot na to nga dunay fourth heaven nga, that is the abode of God, Ephesians 4:9-10. So kung nahit nimo nga makauban nimo sa Kristo, napakaslan ka uban ni Kristo, maghari uban ka ni Kristo, kumatod pa sa iyang gisaad sa John 14:1-3 nga
nga kung asa daw siya atuwa pod kita. So muna ang tinuod mga kaigsunan. Ikaunsi, to be like him. May sama ta niya tungod kay atong nakuha ang divine body o tagaan ta ni anang gitawag nga literal nga lawas nga kanang gitawag ihalop sa tua o mawala na ang mga material nga bahin sa itong pagkatao o purely spirit na naka-spirit body. Sumuna nga nisama ta niya imuuntang Dios pero dili dako gamay nga Dios, no? So mo na pasalig sa itong katapusan kini ikadusi, Jesus is my reward. So mo na itong makita diha mga kaigsunan. So imong maangkon si Ginoong Jesucristo tungod kaya nakatutok lang kaniya o wala kay pag-retract, wala kay paglingi-lingi sa likod, no? Wala ka nagpaapekto sa wala og tuo nga maong mga challenges diha sa kinabuhi o nakapokus lang ika diha kang Kristo. So maangkon gini mo si Kristo mo na nga dako kayo nga padula sa gingharian o daghang mga challenges mga kaigsunan. Si David ni sukol siya ni Goliath tungod kay dako kayong kondisyon aron maangkon niya ang prinsesa o makabaton sila kalinaw sa mong lugar. Muna mga kaigsunan, ang kuno nato si Ginoong Jesucristo, siya ang atong target ug makapokus ta aron sa ingon niya na atong mapanunod ang tanan nga mga butang, no? Dugang pa mga kaigsunan, kining kalibutan bag-ohon ni sa Ginoo kung kuhaon na ning dagat o ang bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit, bag-o pod nga kalibutan iya kining hinluan o dinhi makigipon ng Dios tali sa tao o nindot kay ning gingharian tungod kay tulo-tulo kagangaan sa upat ka kanto, south, north, west, east, no? So nang dusi tanan. So kana nga mo nga git perlas na, no? According to Revelation 21 verse 21. O naapo na siya dusi ka mga dalan. O ang dalan ana pure gold. O amak mo niya mga kaigsunan. Asa ka provide, sige buloy di wa ka dili ka provide ni bisag dornab na lang, no? Pero sa Ginoo mo na tinuod nga gingharian, no? Nga manaog gikan sa langit nga grabe ka galante. Dusi ka kining gitawag nga dalan ug naapay kining gitawag nga wool ay coral, jasper wool. Inaana ka luxury ang gingharian sa tong Ginoo og sa tiliwala ana adunay tree of life nga ang imong basahon ng Revelation 22 verse 1 to 2 magabunga na klase-klase nga bunga sa kada bulan. So inaana ka galante ang kining gingharian sa ato ang Ginoo. Unsa pa ka ang syudad transparent glass, makaikag o makainggit tungod kay makita ang naadya sa sulod nga diin imong gitamay, imong gibiyay-biyay nya nakapasar sa gingharian o muhari uban ni Kristo, magagawas sulod ang maong mga hari dinha. Ikaw no na kasgawas wa kakapasar mo na nga magkagot sa ngipon kadtong na membro sa iglesia nga nisibog nga niapil na unta, no? Niapil na unta sa dagan sa lumbang Kristiyano ni retract sige lingi-lingi adunay daghang nakapugong niya dili straightforward ang ihang pagpangalagad, so mo nay magmahay unya, no? Mo na kay maipo na dito sa mga igo ra na luwas pagkaimpernohanon. Mo na mga kaigsunan kay kini nga gingharian wala na ni siya adlaw, no? Bali ang adlaw mahimo na lang remembrance unya tungod kay ang himaya sa Ginoo mo maga lamdag matod pa dinhi no need of the sun, oh, Revelation 21 verse 23 ang himaya sa Ginoo, the glory of God nga mo ay magadanag sa moong syudad. Muna mga kaigsunan nga atong tinud-on gyud ang atong pagpangalagad ato kining ibutang sa atong una-una kasing-kasing kinahanglan nga i-focus lang gid nato, no? Nga dili ta magpadali sa walag tuo ay dunay dusi ka mga dagko nga mga saad sa atong Ginoo nga diin maangkon nato sa Kristo nga
dili nato di ta maglingi o dili ta magsigig look back sama ka sa ning tawag nga Janus, kay meaning sa Janus January na, no? So kinahanglan nga naka focus kita sa unahan aron nga magmadaogon ta. So muna mga kaigsunan, inaot nga daghan mo makuha nga lesson sa atong vlog karon, o ayaw kalimti higala igsoon sa pag-subscribe. Kung wala pa ka naka-subscribe, pinduta ang subscribe o naaibilin ha, pinduta po ang bill nga all. O sa akong FB page, Mindful Moment, o kung wala pa ka naka-share o naka-like, so please share and like. O kung aduna kay gamay nga itabang sa financial nga bahin, kining ako nga GCash number 0939-1633428, o just contact me, o ang Dios manalangin sa matag usa kanamo kanato both spiritual and material. O ayaw mo kalimot sa pag-ampo ni nga mga programa aron nga sa ingon niya na makahimo kita sa pakigbugno, no? Mapadayon nato tungod kay ang Ephesians chapter 6 matod pa diha, we wrestle not against the flesh and blood but against the principalities, against the rulers of the darkness, no? So mo na ang ato ang pagpakigbugno, mo na nga nabagi ko ninyo sa pagampo aron sa ingon ni ana nga atong mapadayon ang pag-share sa mga pagtulunan niya sa covenant doctrine, o sa ingon ni ana puhon kung makapasar kita magkita tas gingharian o mag-uban ta dito o kauban nato si Ginoong Hesukristo. Okay mga kaigsunan, wala na magikoy igong panahon. Ini bus nga lagad Pastor Armando S. Montero, manamilit ka na kaninyo. God bless you o advance Happy New Year. Bye-bye.